"Where are you going?" Tanong ni Lana kay Hart na makita niyang bata na may bitbit na dalawang stuffed toy. May dalawang nurse na kasunod dito at may mga bitbit ding laruan. "Hi, Mommy Lana! Pupunta ako sa playground. Naghihintay ang mga kaibigan ko doon eh." Napangiti siya at lumuhod sa harap ng bata. Nabawi ng lakas nito makalipas ang 2 araw at halatang mas sumigla ito pagkatapos ng pagbisita ni Attorney Atayde kahapon. "You're gonna share them your toys?" Umiling ito. "I'm gonna give this to them. I want them to remember me. Sabi kasi ni Attorney, I'm going home with my real papa na daw eh." She patted her head and stood straight. "Sige, halika. Sasamahan kita." Sinenyasan nila ng mga nurse na sumunod lang sa kanila. Pagdating nila sa playground ay lumapit kagad si Hart sa mga batang kaidara nito. Then, the little girl started to give them the toys. Nakipaglaro si Hart sa mga bata habang siya'y naupo sa isa sa mga bench doon. Maya-maya'y tumawag si Dylan para sabihing susunduin siya nito mamaya para sabay silang makapag-lunch. Binantayan na talaga siya ng asawa sa pagkain niya. Pagbaba niya ng telepono ay saktong palapit sa kanya si Hart. "Mami Lana!" Pagkalapit nito, binuhat niya ito at kinandong. "You're a good girl. You share to them your toys." Puri niya dito nang makita nag-e-enjoy ang mga batang binigyan nito ng laruan. "I love those toys. Grandma gave those toys to me." Sambit nito. Napayuko siya dito. "Bakit mo pinamigay? Is it important to you anymore?" Kung galing pala yon sa mahalagang tao, hindi niya kayang ipamigay yon ng ganoon lang. Tiningala siya nito. "I want to share them my blessings. Lahat ng toys ko si grandmang nag-buy and they are all important to me. Pero sabi ni grandma kapag daw mas need ng iba, I should give it to them." Inosenteng sabi nito at saka tumingin ulit sa mga batang naglalaro. "Loving is giving. Huwag daw madamot." Ouch! Medyo tinamaan siya doon. Ganun ba? Sabi ni Lola, ibigay mo sa mga tao kung anong kailangan nila at kung anong kailangan nila para malaman kung kaya mo. Dahan-dahan at paputol-putol na sabi nito. Ibigay sa mga tao kung anong kailangan nilang magkaroon at kung ano ang kailangan nilang malaman kung magagawa mo. Matalino kang bata, darling. Natandaan mo yon? Hart happily nodded. "I always want to remember everything that Grandma tells me before she died. I need to keep it down so when I grow up, hindi ako magiging madamot. I can be a maldita but I should not forget to give and share." Humahagikik na sabi nito. Love daw ni Papa Jesus ang marunong magbigay. Totoo yan, Hart, darling. Kaya huwag kang magsasawa na magbigay na kahit ano sa mga taong nangangailangan. Nga pala, excited ka na bang makitang papa mo? Lumapad ang mga ngiti nito at sunod-sunod ang pagtango. Yes, 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 he will be here next week, right? Sasamahan daw ako sa chemo, sabi ni attorney. Tumango siya. Indeed, excited na ako. Nakita ni Lana ang genuine excitement sa mukha ng bata. Napangiti naman siya at saka niyakap ito ng mahigpit bago inutusang makipaglaro ulit sa ibang mga bata. Pagkarating ng oras ng usapan nila, ni Dylan ay eksakto ngang 11:30 siya nito sinundo. Saan tayo kakain? Mula sa backseat ng kotse ni Dylan ay may kinuha itong malaking paper bag na sikat sa isang restaurant. Sa kondo ko na, may kailangan kasi akong ayusin doon. Tulungan mo ko. Sure, pagpayag niya. 3 o'clock pa naman ang susunod niyang meeting, kaya pwede siyang magtagal. How is your morning? Pangangamusta nito. So, may isang meeting lang na natapos agad. Tapos sinamahan ko si Hart sa playground. Aw, ang mami, iniipon na ang happy moments niya with her baby. Panunukso ni Dylan. Sinabi niya kasi rito na aalis na si Hart ng foundation.
dahil aakuin ito ng totoong ama. Lumabi siya. Don't start it, Dylan. Ikaw kasi, ayaw mo pang magkaroon ng sariling baby sa akin. Piningot niya lang ito ng malakas. Pagdating nila sa unit nito ay dumiretso sila sa dining area para kainin na ang dalang pagkain. Oh, by the way, honey. Panimula ni Dylan habang kumakain sila. Kailangan ako ni Daddy for Guevara Minings. I need to go to Cebu. Nagpapasama si Daddy to check our mining sites. Nagpapatulong din siya dahil nagkakaroon ng problema sa operation sa southern part ng Cebu. Paalam nito sa kanya. Hanggang kailan ka doon? Tumikim ito. A month? Gulat na napatingin siya dito. Isang buwan? Tumango ito. Maraming kailangang asikasuhin si Daddy. Every year ay ginagawa talaga namin ng checking ng mining sites namin sa buong Pilipinas. Well, last year, hindi ako ang sinama ni Daddy. Pero ngayon ang kailangan niya. I used to do the checkings nung nasa kumpanya pa ako. Kailan ka aalis? Lumaylay ang balikat niya. Ayaw niyang hindi nakikita si Dylan. Tapos isang buwan pa, she cuffed him wins. Mamayang gabi. Mamayang gabi? Bulala sulit niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina lang din sinabi sa akin ni Daddy. Nalaman niya na wala naman pala ako masyadong trabaho sa hotel kaya istorbohin daw niya ako. Napabuntong hininga siya. Naintindihan naman niya ang dedication ni Dylan na tulungan ng ama nito kahit pa hindi ito magmamana ng Guevara Minings. Nangako si Dylan sa kanyang sarili na habang buhay siyang tutulong sa kanyang mga adoptive parents. Honey, inabot ni Dylan ang baso niya. Huwag ka nang malungkot, tatawagan kita. I promise that my phone will be safe with me. I'll call you every minute, I promise. Huwag kang OA, nagulat lang ako. I mean, isang buwan? Paano yung vacation nating dalawa? Yun pa, plano ko pagka-uwi ko at saka na lang tayo magbabakasyon. Sakto sa Christmas season. Let's go to Baguio. Nangalumbaba siya. Bigla siyang nawalan ng gana. No making love for a month? Nakakalungkot. Dinig sa buong unit ang tawa ni Dylan. So it's the make love after all. Tukso ni Dylan at saka siya kinabig sa bewang. I have needs, tumatawang sabi niya. Oh, Alana. Hinalikan siya nito sa mga labi. Mariin at mabilis. Dapat pala hindi na lang ako pumayag. I hate to leave you here. You know? Hinaplos niya ang pisngi nito. Naiintindihan ko naman na kailangan ka ng daddy mo. Tatapusin ko na lang ang trabaho ko sa isang buwan bago ang Christmas vacation. Para kapag nagbakasyon tayo, wala akong maiiwang trabaho. Nangunot ang noo nito. Baka naman pagurin mo na naman ang sarili mo. Baka naman mahimatay ka na naman. Ayoko, Alana. Magtrabaho ka lang ng sapat. I'll check on you. I'll call you time by time. OA ka talaga. Sinimulan na lang ulit niyang kainin ng pagkain. Nag-aalala lang ako. Binitawan na siya nito saka pinagpatuloy ang pagkain sa tabi niya. Kung nakatira lang tayo sa iisang bubong at alam na ng lahat na kasal tayo, my father won't ask me to come with him because he knows I have a wife to go home to. Hindi sila na nagsalita, saka pinagpatuloy lang ang dahan-dahang pagmuya sa pagkain niya. Lumunok siya at uminom ng juice. Then she turned to him. May sasabihin ako, Dylan. Natigil to sa pagsubo ng pagkain. Ibinaba nitong kutsara saka rin siya hinarap. What is it? About our marriage.
I mean, I'm happy to be married to you. I love you. Pero, napansin niya ang pagka-tense nito. But what? Mabilis nitong tanong. Kasi hindi ko alam kung maintindihan mo ko. I mean, kaya ayaw ko pang ipaalam sa lahat na kasal na tayo kasi ibig sabihin nun, I have to live with you. Napakurap to. Ayaw mong makasama ko sa isang bahay? Hindi sa ganon. Ang ibig lang ding sabihin nun, I have to start my wifely duties to you. I have to take care of you, be responsible for the two of us. Well, start to have kids. And, napakamot siya ng batok. She's frustrated. She can't say the right words. He cocked his head on the side. You mean, ayaw mo pang umalis sa pagkabuhay dalaga mo? Sa mga mata ng mga tao? She bit her lower lip and avoided his gaze. Napayuko siya at sa kamarahang tumango. I love you, Dylan, aniya habang nakatingin sa wedding ring na suot niya. Kakaumpisa ko pa lang maranasan na maging independent woman. Alam mo yon, for so many years, hindi ko magawa yung mga gusto ko. Tapos kung kailan pwede na, nakasal naman tayo. Wala siyang narinig na kahit ano mula dito. Napaangat siya ng tingin at nakitang seryosong nakatingin ito sa kanya. Go on, I want to hear more. Kalmado at mahinang wika ni Dylan. Yun lang naman, gusto ko lang manghingi sa'yo ng konti pang time para maranasan ko yung mga gusto kong ma-experience. So far, and all honestly, you're giving me the best experience. And swear, sa'yo ko lang talaga gustong gawin yun. Less guilt kasi hindi immoral yung ginagawa natin. Seryoso naman ako sa marriage natin ngayon. Pero kapag alam na ng lahat, mag-iiba na ang takbo ng buhay natin. Alam mo yon? Naiintindihan mo ba ako? Ang kanyang hinalaki ay dumampi sa kanyang labi. Paulit-ulit. Sumandal pa ito sa kinauupuan. So you cannot give up being single? Yet at the same time, you wanted to keep me? Napapikit siya. I'm so selfish. I know. I'm so sorry. Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Napakamot to sa sentido. Para naman hindi kita nape-pressure. Ang akala ko kasi kapag approve ng pamilya natin, ang isa't isa'y okay na. I thought your only concern is your family's reaction. Sorry. Kumandong siya dito at yumapos sa leeg nito. Ako ang dapat mag-sorry. Napaharap siya rito. Bakit? He looked straight at her. Wala ka sana sa dilema mo kung hindi kita pinakasalan ng ganun-ganun lang. I am sorry if I stole your starting independence. Hinaplos ni Dylan ang kanyang muka. I just want to make you mine so bad at that time. Napangiti si Lana. I'm settled with that issue na. You just creep me out a little bit. Pero bawing-bawi ka naman sa role plays natin kaya okay na. He chuckled and held her waist. Now I understand you even more. If you still want your independence, then I'll give it to you and I won't mind posing as your loving and supportive suitor or boyfriend. Tama nga naman, kung alam na ng lahat na mag-asawa tayo, may mga bagay na hindi ka na magagawa. Anito habang mapagmahal na nakatingin sa kanya. Just one thing though, don't date other guys or flirt with them. Adultery is a crime. Humalakhak si Lana. I won't, I promise. Lalo ni ikaw ha? Kinindatan siya ni Dylan. Mind you, no girls are allowed in my gym anymore. Mga employee na lang ang babae. Malaking income ang nabawas.
but then it's coping up. Ang mahalaga, wala ka ng pagseselosan. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng gusto mo, gagawin ko. Oh you! Pinaulanan ni Lana ito ng halik sa buong muka. She's so much thankful that Dylan can tolerate her selfishness. Okay lang dito na mamuhay siyang dalaga habang nakatali ito sa kanya. Nangako si Lana sa sarili mula ngayon. Sisikapin niyang ma-overcome ang ganong attitude. Sasama rin siya kay Prince na magsimba. Above all, she knew that with the matters of changing for the better, God will help her. Sa pagbibigay sa kanya ni Dylan ng mas marami pang oras na ma-enjoy ang independence, aaralin na rin niya ang maging isang mabuting asawa. Para sa oras na magsasama na talaga sila, they will be happier. Hinaplos niya ang gwapong mukha ni Dylan. Ngayon, alam ko ng dahilan kung bakit 3 beses pa ako nabuhay. Dahil mamahalin kita, Dylan. Hinalikan niya ito sa noo. Naku, salamat sa Diyos. Nabuhay ako para makasama ka. Mas lumaki ang mga ngiti ni Dylan. And there is overwhelming love in his eyes. I'm really gonna miss you, Dylan. Whispered as he hugged her from the back. Nasa kama na sila nito at simpleng cuddling na lang ang ginagawa pagkatapos nilang mag-make love. Siyempre, hinaplos-haplos niya ang braso nito. Same here, isang buwan lang talaga. Then we'll go to Baguio and set the cold nights on the fire. Mainit na pangako ni Dylan. Mas idinikit ni Lana ang likod sa katawan nito. Isang buwan na hindi niya ito makikita at makakatabi. She just sighed. I love you, Dylan. Behave ka dun, ha? Sabi pa naman nila, kakaiba daw ang Visayan beauties. I'm all yours, remember? Basta akin ka lang din. Ikaw ang mag-behave dahil baka pag uwi ko, si Eugene na naman ang kadate mo. She giggled. Hindi naman ako nakikipag-date. I'm trying to make friends. Hindi ba wala naman akong kaibigan talaga? I failed to do that when I was still young. Napabuga ito ng hangin. Surrendering. Okay, make friends. But with girls. Siloso. Napangiti siya at biglang naalala si Eugene. Ang bango talaga niya. She absent-mindedly said, while remembering Eugene's scent. Sinong mabango? Ha? Napalingon siya dito. Did she just said it out loud? Kunot ang noon ito. May sinabi kang bango talaga niya. Si Prince ang mabango. May bago kasi siyang perfume na alala ko. Palusot niya dahil baka magselos pa si Dylan. Sigurado ka? Oo. Mas niyakap siya nito ng mahigpit. Kapag pwede na talaga, ipagsisigawan ko sa lahat na asawa kita. Para wala nang lalapit sa'yo at kung makikipagkaibigan ka man. Alam nila kung hanggang saan lang sila. Possessive. Parehas lang naman tayong madamot. Hinalikan siya nito sa sentido. I love you, Alana. Naglalambing na naman ito kaya naman tinapatan niya ng panunukso. Paano, Dylan, kapag hindi pa pala ikaw ang true love ko? Paano kapag na-in-love ako sa iba? Will you let me go? Nagsalubong ang 2 kilay ni Dylan at naghalo-halo ang emosyon sa mga mata nito. He looks funny. Parang hindi alam ang isasagot. Maya-maya binaon itong mukha sa leeg niya. Wag ganun. Ayoko ng ganyang tanong. Angal ni Dylan na parang bata. Come on, it's just hypothetical. Hindi ko alam, huwag ka nga kasing ganyan. Ani pa rin ito habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya. Paano nga kung mangyari? Panunukso niya pa. Pero alam niya sa sarili niyang hindi na.
Si Dylan lang ang mahal niya. Eto na talaga for the rest of her life. Bakit ba ganyan ang tanong mo? Parang naiinis na wika ni Dylan na hindi pa rin inaangat ang tingin. Are you falling in love with someone else? Patuloy niyang pag-usig. Minsan masarap asarin si Dylan. Nakikita niya ang pagiging childish nito. Marahas na lumayo ito sa kanya. Tumalikod ng higa, natawa naman siya. Bakit ganoon? Nag-e-enjoy siyang pikunin si Dylan. There's nothing funny, Alana. Seryosong sabi nito habang nakatalikod. Kung nagmamahal ka ng iba, sabihin mo ng diretso. Hindi ako natutuwa. Lalo siyang natawa. Siya na lang ang yumakap dito mula sa likod at tinilikan ito sa batok. Joke lang naman, pikon ka kaagad. Natawa na naman siya. Ang gwapo-gwapo nito kapag pikon. Oh my, she's crazy. Biglang bumangon to at kinuha ang bathrobe na nakasampay sa headboard. Sinuot nito yon at saka tumayo. Magayos ka na para maihatid na kita pabalik sa foundation. Hindi na ako magpapatulong mag-impake. Napangiwi na sila na. Now she felt guilty. Bumangon na rin siya at binalot ang kumot sa katawan. Hinabol niya to. Dylan, I'm just playing around. Sorry na. Hinawakan niya ito sa kamay at hinarap sa kanya. Napasinghap siya nang makitang namumulang mga mata nito. Parang naiiyak. Umiiyak ang kanyang asawa. Mabilis niya itong niyakap. At dito po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento at sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.